Pastora, baka pwede mong mapayu-payuhan si ate niya. Baka makinig, counseling po. Oo. Pwede naman Payuhan po. mo na lang po na ano na medyo malungkutin ngayon eh, kung kailang naayos yung buhay niya, nagiging malungkutin. O, tatry natin kung ito nga yung picture. Pero parang kahawig nga niya eh. Oo, parang baka ito na nga yun. Dito na nga siguro. Ay, oo, yan nga. Ay, nasa ko rin yan nga. Tiyuhin ko rin. Kaya nga po kung naghahanap ba ng kaibigan hindi nasasaktan. Bakit? Ayan, nag-walk out na si ate niya. So si ate niya, hindi ko muna ito kakausapin kasi nag-walk out eh. Ako naman mag-walk out ngayon. Alis na tayo, guys. Matapos nga ang naging pag-walkout ni ate Ninya nitong nakaraang araw, ay napakarami ang natanggap namin na mensahe galing sa iba't ibang tao. Na kung tayo daw ba ay magpapatuloy pa sa pag-vlog kay ate Ninya. At meron din naman mga katanungan na kung tayo ba ay may galit dahil sa pag-walkout din natin kay ate Ninya. Ngayong araw ay mapapanood ninyo ang ating kasagutan. Okay guys, magandang araw sa lahat ng mga viewers natin at nagpapasalamat muna pala ako sa lahat ng nanood ng vlog natin kay Kuya Jonas, kay ate Ninya. Kahit na alam kong medyo late na talaga yung upload ko kagabi kay ate Ninya is ano pa rin, nandiyan pa rin kayo nakasuporta kasi nga sobrang hina talaga ng internet guys kagabi. Kaya na medyo ayun, delay talaga yung upload natin, pero at least naihabol naman natin. So ngayong araw nga pala guys ay pupunta tayo sa barangay, limot ko na naman yung barangay na yon. So yun yung unang-unang napuntahan natin na barangay dito sa Batangas. So dun kasi nakatira yung talagang pinagsimula ng lahat kung paano natin nahanap si ate Ninya. So itatry natin ngayong araw na siya ipuntahan. Itatry natin kung siya makukonvince natin na pumunta kay ate Ninya kasi gusto natin niya magpasalamat at mapint siya. So tatry natin yan. Tapos try natin ding ma-interview siya konti, di ba? Para nang sa ganon ay malaman din natin kung ano yung naging ano niya, kung bakit naisipan niya na that time ay ilapit sa atin si ate Ninya, di ba? So siya yung pinagsimula ng lahat ng ito, siya yung punot dulo ng lahat ng ito. Kaya hanapin natin siya at kung anong pwede din nating ibigay na konting pasasalamat kasi may isang tao na nabago yung buhay dahil sa kanya. Kaya tara, samahan nyo kami ng team namin na hanapin kung matatagpuan natin kasi hindi ko rin alam talaga totally yung bahay niya kung saan. Alam ko yung barangay pero yung bahay niya hindi ko alam. Kaya ayun, samahan nyo kami. Diyan si JM and si Luke dyan sa likod. So kahit ayan may bagyo, sabi ko nga may bagyo talaga ngayon pero nasa mission pa rin tayo kahit na may bagyo. Ayan, hindi naman na ganun kasama yung panahon na makita nyo naman. Medyo ulan-ulan na lang. Kagabi daw sabi nila Luke lumakas daw yung ulan pero ngayon okay naman na. Kaya safe na tayo na lumabas. So guys, nandito na tayo, nakapasok na tayo ng barangay Hanaw-Hanaw at dito rin daw sa San Juan, Batangas. At ayun, pupuntahan natin yung si Kuya, limot ko lang talaga, hindi ko kasi natanong yung pangalan niya that time na nagkausap kami. Pero yun talaga, ang wish ko talaga sana madat na natin siya dito kasi syempre hindi natin alam, mamaya may trabaho din yung tao, ganyan. So yung request ni ate Ninya na mapagbigyan natin, na makausap nga niya kasi siguro may mga gusto siyang sabihin, di ba? So pagbigyan natin kasi maganda din naman yung request niya na makausap nga, di ba? So ayan, dito na yung area na yun. Ito yung unang-unang barangay na napagmisyonan namin dito ni Rans sa Batangas nung mga time na kakarating lang namin dito. Ito yung unang-unang narating namin na barangay. Kaya alam ko na dito ay medyo maingat sila talaga dito. Dito tayo dapat may mga pabahayan ng worth 150,000 kaso na-cancel yun kasi nga pinatigil tayo sa pag-vlog din nung side nung basta may issue ganun. Kaya ayun, dito sana tayo may unang pabahay nun na worth 150,000 nga. 100 sana sa sponsor, tapos sabi ko magbibigay ako kung kaya ko ng 50,000 para makapagpagawa ako ng unang pabahay dito sa Batangas. Kaso ayun, na-cancel talaga, sayang nga din eh. Pero alam ko napabahayan din naman yun si nanay nung kanyang anak nung na-vlog natin, di ba? Kaya ayun, tingnan natin din, bisitahin natin sila. Pero walang vlog. Dito may mga viewers din tayo dito na gusto tayong makita eh, mga senior nung mga panahon na nagba-vlog tayo dito, kaso lang yun, hindi nila tayo matimingan. Ito yung school
ko lang hanaw-hanaw. Ay no, hanaw-hanaw. So alam ko produkto nila dito, ano eh, mangga. Maraming mangga dito. Papasok na tayo. Dito medyo liblib, medyo creepy. Kung gabi ka dito dadaan talaga. Kaya nga sabi ni Mac na nakarating kami dito, paano daw kami dito nakakarating, paano daw namin ito nahanap. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan, talagang ano, taniman, malawak na taniman, tapos walang kabahay-bahay, kung magkaroon man madalang. Ayan, ito yung palibot dito. Ayan, may daan pa dun. Grabing creepy dyan, pagdadaan ka dyan ng gabi. Ito, wala talaga ditong kabahayan. Nararating namin to ni Rans noon nung kami nag-mission dito. Ito, may bahay dito pero mangilan-ngilan lang. Dito sa kabila wala, isang malawak na taniman talaga yan. Yan o. After na ito baka wala na namang bahay dito, meron pa naman sa kasunod. Alright guys, so dito na tayo. At ito yung dito nakatirik dating bahay na paggagawan sana natin. Pero may bahay kasi ditong malaki. Magtatanong tayo kung alam nila kung saan nakatira yung lalaki na naglapit kay ate niya dito. So tatry natin magtanong. Baka sakaling alam nila, di ba? Wala namang problema, wala namang mawawala kung magtanong tayo. Nay, magtatanong lang kami. Pwede pumunta dyan, may aso kasi malaki. Sigurado ka, Nay? Dito na nga agad yung aso. Bahala ka na ya. Ay, maputik pala. May tatanong lang kami kung kilala ninyo. Alright. Yo. Yan. Dami aso guys. Oh. To. Okay. Nay, tatanong kami sana kung kilala niyo yung kami yung dating nag-vlog diyan kala Jesseline. Si Marcos. Oo. Gusto ko sanang hanapin yung naglapit dito kay ate niya dati. Yung lalaking hindi ko kasi talaga. Yung lalaking anak. Ha? Yung anak. Hindi anak ko yun nanay. Yung lumapit sa nagpalapit diyan. Oo, yung nagturo sa akin kay ate niya. Yung time na yun napunta siya dito eh. Yung malaking lalaki. Sino yung Aybe? Try nga natin tanungin. Aybe? Sino yung lalaking yon? Yung nagpunta kay Sinya? Baka kilala nyo. Ay! Kamusta? Ika Ivy? Kamusta Ivy? Nag-ano ka dyan? Wala po, natambay lang po. Nag-wifi ka? Opo. Baka kilala mo yung yung... Anong pangalan? Alright guys, so... Salamat, Nay ha. Alright, so nahanap naman natin yung pangalan. Pero wala tayong kasiguraduhan kung siya na nga talaga yon. Pero yun, sinabi ko lang sa kanila, dinescribe ko kung ano yung pagkakakilala na alam ko. At sabi nga nila ay marahil yun na yung hinahanap natin, kaya tara puntahan natin. Medyo maputik lang dito kasi sobrang umulan itong buong araw na to, simula kagabi. Alright, so yung bahay nung dati natin tinutulungan wala na dito. Diyan yun, no? Dito nakatirik yung bahay nila, giniba na guys. Okay guys, ayan, nandito tayo sa isang tahanan na malapit na dito sa sinasabi nga na tahanan. So may papakita sa ating picture, baka daw yun. Tatry natin kasi kung ito nasa Korea na daw, umalis na, nag-farm na daw. So tatry natin kung ito nga yung picture. Pero parang kahawig nga niya eh. Oh, parang baka ito na nga yun, dito na nga siguro. Try natin guys, sana naman, sana. Ay, oo, yan nga. Ay, nasa Korea nga rin. Tiyuhin ko rin. Nakalis na yan? Oo, ang dating na rin. Kailan nga dating na? Kailan ka dating na? Malapit na ulit dating na rin. Mga siguro mga... Nakalis na pala siya? Eh, kaya nakalimang buwan na siya. Ibig sabihin? Malapit na uwi noon. Yan yun eh. Oh, ito nga. Ayan. Bagong kasal yan eh. Ay, bagong kasal? Oo. Okay. Hinahanap ako yun eh. Doon daw naglakad kayo niya.
Oo. Oo. Kailan ka dating na? Nasa Korea na pala. Kailan ka dating na? Oh, yan. Nandun niya si ate. October daw. Dating na. October. Oo, October. Babalik na lang ako pagdating niya. Manghingi ako pa sa lubong. Nagpa-vlog pa kayo na? Oo. Oo. Sige, salamat ha. Sige. Ha? Kasama! Pupunta kami kay Ninya pero dumaan nga muna kami dito. Magbabaka sakali na nandito siya. October pa. Magpapromotion? Okay. Di bale, babalik na lang ako. Salamat ata, salamat din sa'yo. Sige. Alam ko isa to si ate sa nandun eh. Natandaan ko. Sige po. Alright. Guys, so ayan, nakita nyo. So, wala pala tayong may papakita kay ate Ninya na yung tao naglapit sa kanya. Kasi nga, ayan, nakita nyo naman na wala daw, nasa Korea na pala. Pero ayun, salamat kay kuya na nagmalasakit kay ate Ninya na naglapit. At dahil sa kanya ay nabago yung buhay ni ate Ninya. Di bale, by October pag dumating siya, dito lang naman tayo. Pupuntahan natin siya dito at malay natin willing siya na makipag-meet din kay ate Ninya. Try din natin, di ba? So ngayon papalabas na tayo dito sa area at nang sa ganun makapunta na tayo kala ate Ninya. Nang mga oras na ito ay wala kaming ibang iniisip ng aking team kundi ang kamustahin si ate Ninya at mabisita ang mga karpentero na gumagawa para sa kanyang tahanan. Alright guys, so yun naman, yung pag-walkout natin is ano lang yun, sapilitan lang. Sapilitan lang. Ay, tatay! Ay, sige po. Ay, oo nga. Paano? Ay, punta ko dun. Sige. Okay, pasok tayo at may papasok sila pastora. Ay, daan muna po kay tay. Alright, so yun. Yung pagsabi ko naman kanina na tayo naman mag-walkout is sapilitan lang. Para naman maramdaman natin niya na alam mo yun, na tayo ay hindi naman niya gano'n yung dapat. Kasi alam ko naman sa sarili ko na ginagawa natin best din natin para sa kanya. Kasi malaking naitulong niya sa channel natin. Na-admit ko yun. Kaya binabalik ko lang sa kanya yung lahat ng yun. Gusto ko sa kanyang ibalik. Kaso nga lang, ayan, hinakita ko naman hindi siya masaya sa mga effort na ginagawa natin. Kaya gusto ko ma-realize niya din naman hindi niya dapat gawin sa mga taong tumutulong sa kanya yung ganyan. Kagaya na lang ginagawa niya kay Ate Lindy, kay Ate Isil. So yun lang yung ibig ko sabihin, na sana naman wag niyang wag niyang ugaliin yun, di ba? Kasi kawawa naman yung mga taong nagsasakripisyo para sa kanya. At saka baka mamaya gawin niya rin yan sa iba pang tao. So hindi maganda. Ayun. So guys, baka maghalit kayo yung pag walkout natin is lang yun. Pakita lang natin kay Ate Ninya na tayo ay kumbaga ay mapag-isipan niya, kumbaga yung ginagawa niya na ganyan. Okay? So maraming salamat sa pagsama nyo. At antayin natin sila Luke. Dito sila. Well, sasabihin na daw yung dahilan. Sabi ni... Sasabihin na daw po. Ano yun? Yung dahilan po, sabi ng inay. Hindi na, pagbalik na lang namin. Susunod na lang. May mga sasabihin siya, so tsaka na lang sabihin mo. Tsaka na lang natin guys alamin. Pagbigyan muna natin siya ng ng space para makapag-isip-isip. Di ba? At naman si kausapin natin bago tayo umalis si Ate Isil na i-guide niya si Ate Ninya. Payuhan niya para baka sakali makinig. Tara natin papayuhan, ha? Para dito si Pastora. Pastora, may request pa ako sa inyo. Ano po? Dahil si Pastora. Pastora, baka pwede mong mapayu-payuhan si Ate Ninya? Baka makinig, Counseling po. Oo. Pwede naman Payuhan mo na lang po na medyo malungkutin ngayon kung kailang naayos yung buhay niya, naging malungkutin. Imbis maging masaya ganyan. Naatake po yun ng Oo nga po. Oo. Kaya sige po Pastora ha. Salamat. Okay. Okay po. Sige po. Papasal lang po sa dyan. Sige po. Salamat. Sige po. Ayan. Napasuyo natin para maturo-turuan siya. At nang sa ganun kagaya sinabi niya yung lason, wala naman palang lason. Sinasabi niya lang siguro yun. Ewan ko, hindi ko alam yung rason niya. Alright, so
Ano? Ba't daw kayo nag-walk out? Ba't kayo nag-walk out, look? Ay talaga itong mga ito. Huwag niyong gagawin yan sa beneficiary na walk out kayo. Hindi, ginawa ko lang yun, sabi ko nga, para maisip niya rin, di ba? Na ano, maisipan niya rin yung mga bagay na ginagawa niya sa mga tumutulong sa kanya, di ba? Kagaya kay Ate Lindy, kay Ate silang ginagawa niyang hindi niya pagsunod. Kasi gagalit siya pag pinagsasabihan. So, maisip-isip niya rin. So ayan, palabas na kami at maraming salamat sa lahat ng sumama sa mission namin ngayon. At hopefully, ayan, may mga natutunan din tayo konti dun sa mga naging topic namin ngayon. At sa mga nagmamahal kay Ate Ninya, salamat po sa inyo. Yung mga nambabash, huwag na nating i-bash, unawain lang po natin. Kasi kailangan niya ng doble-dobleng pangunawa. Kasi alam niya naman, may mental disability nga. At saka may traumatized na pinagdaanan sa tatay. Bukod doon, kakaanak lang, may postpartum, doble-doble na, 'di ba? Yung dinadaanan siya, kaya unawain na lang natin. Kaya't matapos nga ng pangyayari na ito, ay meron din kaming mga napag-usapan kung ano yung mga pwede pang gawin kay Ate Ninya at ganoon na rin ang kanilang kamag-anak na nakikipag-ugnayan sa amin. So, yun nga, nakita nyo yung mga nangyari dito sa vlog na to. Unang-una, yung pagbabaka sakali sana natin na baka mahanap natin yung naglapit kay Ate Ninya, kasi nga ayun yung isa sa kahilingan ni Ate Ninya. Wala naman tayong iba dito kasi guys gustong gawin kay Ate Ninya, kundi pagbigyan natin at bigyan ng pagkakataon na matupad yung mga kahilingan niya. So isa ito sa naging kahilingan niya na mahanap natin yung tao na naglapit sa kanya. Kaya sinubukan natin. Kaso nga lang, ayun, nakita nyo sa video na si Kuya pala sa ngayon ay nagtatrabaho. Kasalukuyan nagtatrabaho sa ibang bansa. So hindi natin naibigay itong kahilingan na ito ni Ate Ninya, pero hindi naman yun doon nagtatapos eh. Uuwi naman din yung tao at mabibigyan pa rin ng pagkakataon na sila ay muling na sila ay magkausap pala sa unang pagkakataon. At ayun, nakita nyo yung kadugtong ng naging vlog natin dito, yung pag-walkout nga natin niya. At sabi ko din naman sa video na yung iba baka iba yung isipin sa atin na pag-walkout natin dito. So ito po sinabi ko sa video na ginawa natin yung pag-walkout natin na yun para na sa ganun baka sakali na lang na maisipan din natin niya yung mga bagay na ginagawa niyang ganun. Kasi alam ko para sa amin hindi naman namin iniisip na yun ay isang pambabasto sa amin, pero yun nga sa mga nagko-comment sa comment section ay pare-para sila ng sinasabi na yun nga daw ay masabing pambabastos na rin sa taong tumutulong sa kanya. So pero kami hindi naman namin yan totally iniisip na kami binabastos niya sa mga ganong way, kasi nauunawaan naman namin siya na siya po ay may pinagdadaanan. Marahil nga tama kayo na may postpartum siya, tapos yung trauma na dinanas niya, kaya nandun pa rin yung side na inuunawa natin siya, kaya hindi naman namin iniisipan siya ng ganun. Pero may point po ang lahat ng comment nyo. So ayun, kaya lang din pinakita ko sa kanya na mag-walkout din tayo para na sa ganun nga baka sakali na lang mabago niya yung mga ganung gawain, di ba? Baka sakali na lang na maisipan niya na mali pala yung ginawa ko, kaya siguro nag-walkout din sila. So maramdaman niya rin kung ano yung pwede maging pakiramdam ng tao kapag ginawa niya yun. Tsaka yun nga, ang ayaw ko din doon ay yung magawa niya sa ibang tao yung ganung gawain niya. Kasi nga may naririnig din ako kala Ate Isil na siya nga daw ay pag pinagsasabihin nagagalit. So baka mabago niya yung ganung way. Hindi lang sa atin, kasi tayo naman hindi naman niya tayo araw-araw nakakasama. Importante yun sa taong araw-araw niya rin mga nakakasama, nakakasalamuha. Okay, so ayun lang naman yung yung point ko doon, kaya tayo nag-walkout. Tapos nag-send siya sa akin ng video na ayun nga, umihingi siya ng paumanhin sa nagawa daw niya, umiiyak. Hindi daw niya akalain na tayo ay magagalit. Hindi naman ako galit, hindi man tayo galit. Kumbaga sinabi ko nga na yun ay gagawin lang natin para maisip niya rin. Hindi tayo galit, walang ganun. Okay, so sinabi din ni Ate Lindy na kinausap na niya ng masinsinan. Talagang itinodo na daw niya lahat para nang sa ganun ay maisip natin niya din yung mga bagay-bagay na ganun. Kasi si Ate Lindy ganun din kapag ka nagpapayo yata, nagagalit sa atin niya. Para mabago niya yung ganun, di ba? Tinatry natin na baguhin dito yung tao. At marami din nag-comment sa atin sa video natin na pag-walkout natin niya na baka daw naliitan sa binigay natin. Wala tayong assurance doon kung yun yung isa sa rason. Kung yun yung isa sa rason. Pero sabi ko nga sa inyo, ginagawa natin yung process na yun para siya ay matuto. Walang problema na magbigay tayo sa kanya ng kagaya ng dati. Di ba sinabi ko naman, ginagawa natin yun na magbigay muna ng maliit sa kanya para matutunan niyang i-budget. Diba? Kung sa maliit na bagay nga o pera hindi natin kayang i-budget, lalo na kaya kapag ka di ba?
kapag ka malaki, mas mahihirapan tayong kung paano natin ilalaan sa mga bagay-bagay, di ba? Hindi ko alam kung baligtad ako, pero para sa akin kasi kapag ka, parang ano yan eh, parang business yan eh, sa maliit nga na negosyo, di mo kayang i-handle pag malaki pa kaya, di ba? Parang ganun lang naman. Alright, so ano naman, once na makita natin na bago na natin ninyo yung mga bagay-bagay na ganun, babalik natin sa dati, yung pagsuporta natin sa kanya. At hindi naman din masabi ko na kumbaga, nandun lang tayo sa bigay lang ng bigay. Di ba sabi ko sa inyo, kailangan nating turuan sa atin niya na matuto, magnegosyo para nang sa ganon, pag nakita natin na may bahay na siya, may negosyo na siya, at umaangat, may pagkasenso yung negosyo, mag-focus naman tayo sa iba. Kasi marami din namang tao na nangangailangan. Kumbaga tayo utay-utay na natin na ibibigay kay Ate Ninya yung pagbabago ng kanyang buhay. So yun lang naman. At saka may request din ako sa mga viewers na nambabash kay Ate Ninya ay wag na nating i-bash. Unawain na lang po natin. Suportahan na lang po natin yung mga video niya. Yun na lang, kasi yung tao ay may pinagdadaanan ay, 'di ba? Isipin natin kung paano na lang kung tayo din yung nasa sitwasyon niya. Tayo din yung may pinagdaanan na ganoon, 'di ba? Baka ganyan din yung mangyari sa atin. Kaya doble-doble pang unawa, triple na lang, yun yung sinasabi ko sa inyo. Triple pang unawa yung kailangan natin niya. Yun na lang gawin natin. Bagkus na i-bash natin siya. Pero may mga point, sabi ko nga, lahat ng comment nyo, may point kayo. Kaso nga lang, para kay Ate Ninya sa sitwasyon niya, na lang, unawa na lang kailangan. So yun lang, ginawa ko lang tong video na to para nang sa ganon, malaman din ng lahat. Yun yung kadugtong ng vlog natin, yung pag-out natin kay Ate Ninya, yun yung kadugtong. At nagbigay lang din ako ngayon ng maiksing comment para sa mga nangyari na yun. Muli kay Ate Ninya, hindi naman ako sa'yo galit, walang ganon, wala sa team namin na galit sa'yo. Nangingibabaw pa rin yung pangunawa namin sa'yo sa sitwasyon mo. At sana matapos yung bahay mo, magkaroon ka ng negosyo, mapalago mo, gagabayan ka namin hanggang sa maging maayos yung buhay nyo, mag-iina. Yun lang naman, at bigyan mo din ng respect yung mga taong nakapalibot sa'yo. Yun lang naman ang hiling namin, kung mapanood mo man to. So muli, maraming salamat. Pabalik na ulit kami ng Candelaria, galing kami ng Bicol, 1 day lang. Balik na ulit tayo kasi marami tayong mission na kailangan gawin. Muli salamat sa team, kay Luke, kay JM, sa kasama natin. At abangan nyo yung mga pwede pa namin magawa na video sa susunod. God bless po, Commander ni Marco, supportan nyo din. Ingat po.